Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Bago tayo magsimula, peace muna tayo. At yan ay mga patalastas lang po. Maging seryoso nga tayo nitong tinatawag na Pasko. Kasi wala namang ibang nababasa rito sa Biblia na Pasko na pinagmulan eh. Ating himayin nga ito kung ano ba talaga itong Pasko na pinagmulan. Tingnan natin o babasahin ko rito at tingnan ninyo dyan sa inyong mga Biblia. Dito sa Exodo 12 hanggang sa 51. Doon po natin malalaman kung papaano nagkaroon ng Pasko o Paskwa dito sa ating Biblia o dito sa ipinagsiselebrate natin. Kung tama ba na ang ipag-celebrate natin ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi doon sa pagkapanganak kay Panginoong Hesukristo, wala namang nakalagay na dapat ipagdiwang. Pero ito, yung pinagmulan, ang salitang Pasko ay yung pinagmulan ng sinasabing Pasko ay narito po sa Exodo 12. Simulan natin sa 1. Basahin natin. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Unang buwan. Ang ibig sabihin, ang buwan na yaon ay susundin natin sa Hebreo calendar. Di ang unang buwan doon ay Nisan. Wag na nating himayin ang kung anong mga buwan yon, basta't ang unang buwan ng Hebreo ay Nisan. Sunod natin sa 3. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin sa ikasampung araw ng buwan ito ay magsisikuha sila ng ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. At kung ang sambahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga ay ang kaniyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay ang walang kapisahan. Isang lalaki na iisahing taon inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwan. Kumbaga sa ililinisin. 14 na araw ng buwan ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyaon at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay ng kanilang kakainan. At kanilang kukunin ang laman sa gabing yaon at inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati ng kanyang mga paa at pati ng kanyang mga laman loob. At huwag kayong magtitira ng anuman. Kayong magtitira ng
anuman yaon hanggang sa kinaumagahan, kundi yaong matitiran yaon na sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali siyang Paskwa ng Panginoon. O yan ang Paskwa ng Panginoon. Unang buwan ng Hebreo calendar. Yan po. Ayan siyang Paskwa ng Panginoon. Sa 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos, sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Sa 13, at ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo na papatay sa inyo. Pananakit ko sa lupaing Ehipto. Sa 14, at ang araw na ito ay magiging sa inyo'y isang alaala, at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang. Sa buong panahon pakinggan ninyo yan. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista ng bilang tuntunin magpakailanman. Ngayon, tungo tayo doon sa unang Paskwa na sinasabi. Ang unang pagsiselebrate ng Paskwa. Nang magkagayoy, sa 21 po ito. Kasi pagka binasa natin lahat yan, ay mahaba po ito, hindi kakayanin ng aking cellphone. Nang magkagayoy, pinatawag ni Moises ang lahat ng mga matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan, at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisupo at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana at inyong papahirin. Hindi po ipinahalo sa sa laman. Baka sabihin ihahalo sa dinuguan. Nako, hindi po ang dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at dalawang haligi ng pinto, at sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kaniyang bahay hanggang sa kinaumagahan, sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo, at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pinto ang yaon, at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. At inyong ipangilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa inyo at sa inyong anak magpakailanman. Biro mo, bali, pinakatuntunin sa inyong mga anak magpakailanman. At mangyayari pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon gaya ng kanyang ipinangako, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Ang mangyayari pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na
inyong sasabihin siyang paghahain sa Paskwa ng Panginoon, na kaniyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto ng kaniyay sugatan ang mga Ehipsyo, at iniligtas ang aming mga sambahayan, at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Sa 28, at ang mga anak ng Israel ay yumaon at ginawang gayon kung paano inutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ay gayon ginawa. Ngayon mga kababayan, para sa akin, yaman din lamang at nagsusunod tayo na ganito ang gusto natin makasunod sa ating Panginoon. Gusto kong sana masunod ang lahat na naandito sa Biblia. Hindi ko naman sinasabing sa akin kayo sumunod. Hindi po ako nangangailangan ng mga katungkulan, at wala po, kundi akin lamang itong binabasa. Para sa akin lang po. Ang gusto ko, kung ako ang para sa akin lang, ay gusto kong masunod ang mga pinag-uutos na ito. At punta tayo doon sa 43, kasi ito ang tuntunin kung paano gagawin ang Paskwang ito, o ang pinagkunan ng Pasko. At teka nga muna pala. At peace muna tayo. No, sige. Yan, tuloy na natin. 43 sa Exodo pa rin to At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ito ang tuntunin sa Paskwa. Walang sino man taga ibang lupa na kakain niyaon. Dapat datapwat ang alipin ng bawat lalaki na nabili ng salapi. Pagkatuli sa kanya, makakakain nga niyaon. Ang nakikipamayan at ang alilang pinabayaran ay hindi kakain niyaon. Sa isang bahay kakanin, huwag kang magdadala ng laman sa labas ng bahay, ni sisira kayo ng kahit isang buto niyaon. Ipangingilin ng buong kapisanan ng Israel. At pagka ang isang taga-ibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangingilin ng Paskwa sa Panginoon, ay tuliin lahat ang kaniyang mga lalaki at saka siya lumapit at ipangilin, at siya'y magiging parang ipinanganak sa lupain yaon. Datapwat sinong dituli ay hindi makakakain yaon. Isang kautosan magkaroon sa ipinanganak sa lupain at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan kasama ninyo. Gayon ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel, kung paanong inutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Gayon nila ginawa. Ang nangyari ng araw ding yaon na kinuha ng Panginoon ang mga anak ng Israel sa lupain ng Ehipto, ayon sa kanilang mga hukbo. Ayan po mga kababayan. Kung inyong gustong basahin itong Exodo 12, ito ang pinagmulan ng salitang Pasko. Dahil ito lang ang may salitang malapit, kundi ang Paskwa. Ito lang. Kaya kung kayo'y interesado sa pagbabasa nito, inyong sundan na lang po itong sinasabi, binasa ko rito, dahil ito lang ang talagang pinagmumulan ng sinasabing Pasko. Ngayon, naging malinaw na sa atin ang isang bagay na ito, na ang Pasko na sinasabi ay wala, kundi itong Paskwa lang. Kundi ang
dapat na magsiselebrate ang ano na ito, ang Pasko na sinasabi o Paskwa sa unang buwan ng taon. Kundi ang unang buwan ng taon ay ang Nisan. At yun ay ang sa awa tulong ng Diyos ay ang MCGI o ang dating daan ang siyang nagsiselebrate lang nito dahil gustong masunod ang kautosan ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Sana'y huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. At salamat po sa inyo. Peace muna tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.